Yan, welcome sa ating episode 10 ng Tito Senpai Podcast. We are broadcasting live dito sa Makati kung saan umuulan ngayon kasalukuyan kasi may bagyo yata. And nevertheless, we start our podcast ngayong umagang to wherever you are around the globe. Kahit saan man kayo lupalop ng mundo, saan man kayo, US, Canada, Singapore, saan may Pilipino nakikinig sa ating podcast, may special guest tayo maya-maya. Tawagin muna natin ang nag-iisang ating partner, si Papi Dennis. Papi Dennis, kumusta dyan sa Bulacan? Anong balita dyan? Yeah, sobrang okay naman dito sa Bulacan pero medyo umuulan ng konti. But Yun nga. everything's good. Simula kahapon naman medyo mainit. Pero ngayon Uma- they're rain naman ng konti. Right now, meron. Oo, yan nga eh. Kasi kasalukuyan may bagyo daw, sabi ng Pag-asa. But ito, umulan dito sa amin. But magandang umaga to kasi may special guest tayo. And maganda to. And then, ngayon kasi mga issues tayo sa flood control pa rin, di ba? Ang daming mga ginagawa ang gobyerno ngayon, mga hearing, mga ganon. Pero iwanan muna natin yan, mag-relax muna tayo. Papi Dennis, anong pinagkaabalahan mo ngayon? Anong balita dyan sa'yo? Sobrang busy ako lately kasi ang dami kong ginagawa. Actually, madalas ako lumuwas sa Manila. Oo. And yeah, nag-start ako kasi ayusin lahat, pati yung high culture, sineset up ko, inaayos ko na, and yung social, unti-unti kong binibisita bawat branches, and meron akong isang big project na ginagawa, and I'm gonna tell it, ma'am, sa susunod. Yeah. Yun, no? Kaya yumayaman ka na eh. Hindi naman. Kailangan maging Yan, productive, right? oo, kailangan talaga. Pero yun nga, si Papi Rian pala, hahabol maya-maya kasi may inaayos nan daw siya sa kanyang side. But wag nating patagalin pa. Let's welcome the beautiful guest. Isa siyang radio DJ, ang one of the beautiful DJ sa Pilipinas, one of the greatest. Nagna-number 1 to sa podcast sa buong Pilipinas. Yeah. Kumbaga panis tayong lahat dito. Wag natin patagalin pa, the beautiful and the gorgeous DJ kung saan si Miss DJ Rocky Terra. Hi Rocky, good morning. Ayun, wala yung atang boses si ayan. Hello Rocky. Ay, Yun, sorry na nakamute pala ako. Yun, hi Rocky. How are Hi, you? Jojo and Dennis. Kumusta kayo? Ayos Grabe naman. Grabe naman yung intro nyo sa akin. Para naman ako beauty queen talaga. Lumabas Oo, sa wala. And alam mo, Papi Dennis, the first time I saw si Rocky, nabighani ako sa kagandahan ni Rocky eh. Kaya minsan di ko alam kasi naririnig ko lang siya dati sa radio. Idol ko si Rocky eh, one of the greatest radio DJs sa Pilipinas. So, hindi lang siya maganda yung boses, maganda si Rocky. Pwedeng ilaban to sa Miss Universe eh. Kaya one natin. Kaya isang pinaka pagpupugay natin na nakasama natin si Rocky sa ating podcast this morning. Rocky, anong balita sa iyo? It's been a while na dito nakita. Anong news sa iyo? Una sa lahat, pwede siguro ako lumaban sa Miss Galaxy, ganyan. Yung Miss Galactic, ganyan. Universe. Maraming maganda dito sa bansa natin, saka sa worldwide. And basta masaya lang ako na makita kayong dalawa ulit. Alam mo, etong si Dennis, sobrang tagal na namin hindi nakikita. As in, kumbaga wala pa akong Rocky Terra na podcast. I mean, wala pang Rocky CK Files with Jello na podcast. Nandyan na existing na si Dennis. Tapos, of course, si Jojo, grabe, estudyante pa lang ako. Existing ka na. So, hindi naman, hindi naman, sakto lang. Kasi ako, nagsimula naman tayo sa Magic 18.9. But, Rocky, it's been an honor and privilege na makasama ka namin. Si Rocky ngayon is happily married, di ba? Kaya masaya ako kasi si Rocky, pakita natin yung kanya ngayon, no? Di ba? Happy married na si Rocky ngayon. Kaya, yun ang asawa niya. Lahat ng mga abangers, wala tayong pag-asa. Yun. Kamusta naman married life, Rocky? Okay naman. Alam mo, surprise yung mga tao na bigla akong nagpakasal or parang nagpakasal ako na hindi nalalaman ng public. Kasi
our wedding was parang organized and planned after ng parang few months after our engagement. Tapos parang sabi Yeah. namin, ba't natin patatagalin? Sige, ano na natin, magpakasal na tayo. Pero we wanted to be low-key. Tapos ayaw namin na parang i-share muna sa publicly. Kasi gusto namin na parang namnamin yung planning, namnamin Mhm. lahat, yung moment, ganyan. So, nagkaroon kami ng private ceremony back in October 2024. And then ngayon, 5 months, ilan ba? Ano na, almost a year, di ba, na ang lumipas. Pero yun, going strong naman ang aming relationship, ang aming marriage, ganyan. Yun pala yung marriage, no? I mean, dati pag iniisip ko lang siya, yung idea of marriage, parang, pakasal kayo, ganyan, mahal niyo dapat yung isa't isa. Mhm. Pero ngayon, ang naisip ko na dito, yung tipong, kailangan talaga every single day you bring out the best in you and you bring out the best of your partner as much as possible. Yun nga. Sabi nga nila, ang forever, hindi daw pinapangarap. Kailangan ginagawa yan. Like in marriage, ginagawa talaga Nice. yung... kasi, diba, si Rocky kasi nagulat ako, napilayan to sa social media, di ba? Yeah. Napilay si Rocky. Nagulat ako, nagkaroon na siya ng asawa. But, tell us your love story. Paano ba kayo nagsimula ng... O kung okay lang ako, i-share mo yung love story. Kasi alam ko, matagal ka rin broken-hearted before. Ngayon, at least happy ka na. Parang alam ko yun, Oo, parang saksi si Dennis din doon. Yeah. Parang dami na niyang mga nakita, ganyan. Dami na na-fist bump, ganon. Well, yeah, happy naman ako to share our love story. But I don't think lahat alam talaga tong love story namin. So it all started with me being open to reto. O, diba? Kumbaga, sabi ko talaga, ireto niyo na ako. There was a time in my life na, sige, active ako dating. Pero feeling ko, hindi sapat yung mga nakikita ko and nakikilala ko. So, gusto kong maging available dun sa mga taong gustong kumilala sa akin. At the same time, maging open ako na makilala sila. So, sabi naman, diba, yun yung tinatawag na parang wholesome flirting. O, diba? Yeah. Tama. So, nakipagkilala ko. Tapos, meron ako friend, si Laika Barista, which kilala Si Laika. ko yun, diba? Yes. Siya, parang hinahanapan niya din ako ng makaka-date ko na parang potential partner ko. So, etong napangasawa ko na ngayon, siya yung parang naisip niya na ipakilala sa akin kasi may mutual friend sila, ganyan, hanapan naman natin siya. So, yun, nung nagkita kami, parang it was a group dinner. Parang nag-click kami and then everything went smoothly naman hanggang sa nagkagustuhan na kami, nagka-inlovean na, and then eventually naging kami na. Yeah. Tapos tuloy-tuloy. It was simple yet full of love, relationship. Nice. Okay. Kaya happy rin ako kasi at least ngayon nasa tahimik ka na at saka marami na ring mga taong nag-aabang na wala na ring abangers ngayon. And then, pag-usapan natin si DJ Rocky kasi si DJ Rocky is one of the female DJ sa Love Radio 90.7 and then paano ka Naging best mag-start? DJ yan. Bisnid. Paano ka ba Naging nag-start, best Rocky? DJ yan. Paano ka ba nag-start Rocky in the radio industry? Dati akong contractor. Charot. Ngayon, joke lang yun, DPWH ba? May biro lang. Okay. Dati akong intern ng Love Radio. Yun talaga yung pinagsimulan ko with Love Radio. I mean, doon ako nagsimula sa Love Radio. Intern ako back in 2012. And then, hindi pa ako nakaka-graduate ng college. I was offered and parang hinire nila ako bilang production assistant. So, hindi ko makakalimutan yun. April 18 was my graduation nung college. And then April 19, first day ko na sa Love Radio as a production assistant. So, hindi ako yung parang nagsimula agad na, DJ na ako. Hindi. Siguro, after a month, bigla na lang akong closed door meeting ng boss ko. At sabi niya, we're thinking of giving you the 3 a.m. to 6 a.m. slot sa Love Radio. So, hindi na ako tumanggi pa kasi opportunity yun eh. So, go lang. Doon ako nag-start.
Yun, 'di ba alam ko top secret pa yun, 'di ba yung unang program mo or hindi or Wala pa akong program na parang eto na yung program ko. Regular Rockies. ad-libs lang yun. Oo. okay. Parang music lang talaga, pure music, Music and gano'n, Yes, ad-libs. music lang. ad-libs. And then ngayon, one of your famous programs sa Secret radio files. is yung Secret Files. Yun. Sino ba who made the program sa Secret Files? Yan. Ito si Rocky. Palaging nagtitrending sa TikTok eh. si Rocky. Kasi sa mga hugot niya. Paano ba nagsimula ang Secret Files? Um, Produkto siya ng pagkalipat ko from Love Radio to Yes. Kasi nagkaroon ng rebranding si Yes FM to Yes the Best. So sabi nila, mag-isip kayo ng program na parang perfect for millennials. Tapos sabi pa, isip kayo ng programa na parang komportable kayong gawin. And for the longest time, meron kasi akong partner sa Love Radio. So we bank on each other's brain cells. So ngayon, ako na lang yung mag-isang mag-iisip nung programa ko. So sabi ko, parang dati wala ako masyadong parang personal touch dun sa kung ano man yung program na meron kami. So siguro it's time para mabigyan ng personal touch itong programa na gagawin ko kasi yung strength ko, feeling ko hindi ko pa talaga napapakita. And my strength is storytelling. Kasi back in college, na ako theater actor na ako. So parang mahilig ako Okay. magkwento, mahilig ako mag-arte-arte, ganyan. So it started with a monologue hanggang sa unti-unti, nagko-call to action ako na mag-send sila ng mga secret files nila kasi uso nung time na yun yung yung mga secret files from university posted online. Oo, tama. Tapos, parang sige, translate natin yun to radio. Tapos, ayun na, madami na nagpapadala sa akin right after ng parang mga a month or parang 2 weeks nung program. So, parang nag-gets na nila yung konsepto ng program hanggang sa parang, yun, alam, yung purpose na meron yung mismong programa na yun. Gusto ko lang din talaga na makapagbahagi yung iba ng mga secrets nila. Kasi, I remember, meron din akong heartache na parang tinry i-heal nung 2015 Yeah. 2016 nalipat doon sa Yes, the Best So, yun. Kumbaga parang a part of me parang want to make a platform or a program na magiging purposeful dun sa ibang mga tao na gusto lang mag-share ng sakit, ng lahat ng mga sakit, galit, hinanakit. Yan. So, yun. Yeah. Yun yung naging product. It's Secret Files. Yun. And Kasi, at the same time, di ba, one of the things that kung bakit nag-hit yan, it's because of the tone of your voice. It really fits, di ba, doon sa kung paano mo dinideliver yung bawat yung bawat message. Tapos, tama. very relatable. Parang lahat ng nakikinig, it feels like sila yung nandoon sa situation na yun, and we can really visualize on how you deliver it. So, yun yung bisit kung bakit talagang naging hit yan nakikinig din ako lagi dyan, di ba? Lalo na kapag nagda-drive ako, I'm gonna send a picture na I'm tuning in, right? Yeah, Yes. oo. Video pa nga minsan Thank you. Oo. Yun, no. Ako rin nakikinig na kay Rocky kasi si Rocky kasi isa siyang magaling siya mag-story. Kumbaga, kung yung tenga mo, kumbaga idadalhin ka niya mismo sa nangyari sa story. And then, minsan, umiyak pa si Rocky kapag yung story nadadala sa emosyon sa Secret Files, di ba? And then, that's the best as a radio announcer, radio DJ, maipahayag mo sa listeners mo, ito ang tunay na nangyari. Kasi, yung iba kasi may drama pa. Pero ito kay Rocky, walang drama dire-diretso Kaya, sa Secret Files, Rocky, ilang letters ba everyday? Curious lang ako. Kayo ba gumagawa niyan or may nagpapadala talaga? Of course, may nagpapadala talaga. Tapos, meron kaming editor, pangalan niya si Doc Yorji. So, siya yung nag-edit ng mga grammatical errors nung mismong mga nagpapadala. Kasi, syempre, minsan di naman natin maiwasan na may mga grammatical errors doon. So, minsan ako din naman yung nag-edit. So, na-filter out din naman kung ano yung mga i-air every single day. So, every single day, meron ding isang storya, pero 2 parts yung storya na yun. Simula nung lumipat ako ng 9 to 12 midnight, tapos kasama ko na ngayon si Titan Jello sa program. So may partner na ako ngayon. So yun yung development ng mismong program itself. Yun. Mag-shoutout muna tayo sa mga fans mo from Alexander Ando Hidalgo. Hi, DJ Rocky. Shoutout from Bulacan City. Butuan City sa Mindanao. And then si Rogelio Pagdaganan Clara Jr. Good morning, DJ Rocky.
Yon. And then si Alexander Hidalgo, sabi niya, DJ Rocky, mahilig ako mag-swimming sa swimming pool sa Butuan, tulad kay DJ Mara Tony. Yon. Kaya, yon. Yan. Kaya mga fans mo, dami mong fans Thank dito, you. bumabaha. And then, sa daming letter sa, kasi, di ba, kasi sa radio, marami din nakukuhang letter. Email pa nga eh. Kasi dati nagbabasa rin kami ng mga sex capade, sex story before sa Magic. And then, ang problema sa mga sa'yo, Secret Files, anong pinaka most unforgettable experience mo na hindi mo malilimutan na story? Siguro yung pag-air ko ng storya ko. Yun. Na pag-air ko ng sarili kong storya, so sobrang hurt ako noon sa breakup namin ng ex ko or dun sa ginawa niya sa akin. Parang hindi ko napigilan na magsulat ng sarili kong secret file. Tapos i-air siya. Mhm. Tapos iyak ako ng iyak. Pero syempre, hindi alam ng mga tao na secret file ko yun. Pero dun sa non-verbal cues ko, kasi may live na rin nung time na yun eh. Dun sa non-verbal cues ko, parang nakita nila na siguro, ay shucks, related to sa nangyayari siguro kay Rocky Terra. Kaya parang binigyan nila ng meaning. So, ayun, puno ng galit, puno ng sakit, yung mismong inere ko na yun. Pero, alam mo yun, may factor na right after kong i-air yun, hindi man siya a month after or 2 months, medyo tumagal pa na panahon na na-realize ko na dapat hindi ko pala siya in-air. Kasi masyado akong vulnerable that time. But also, nakatulong din siya sa akin para ma-release ko yung sakit na nararamdaman ko eh. Yeah. It's just that parang sana pala medyo pinili ko ng onti yung mga sasabihin ko. At saka hindi ko pinahalata na akin yung secret file na iyon. Pero para sa mga nagtatanong ng date, huwag nyo nang alamin. Kung kailan na Yun nga. Hindi ako akin. Pero sa akin, di ba, ikaw, nagda-number 1 ka sa podcast sa Philippine eh. Anong pakiramdam mo na lahat ng, kasi all over the globe, saan may Pilipino, kilala ka eh. Kumbaga, ikaw yung pinapakinggan habang nasa trabaho sila. Sa podcast kasi ngayon, also na kasi Spotify, di ba? Anong feeling mo na yung boses mo lumalaganap na sa buong mundo? Naku, parang hindi ko pa masyadong ramdam yung parang lumalaganap. Siguro yung reach ng programa, parang yun siguro yung lumalawak palalo. And bonus sa akin kung may nakaka-appreciate nung pagkatao ko, nung boses ko, nung purpose ng programa, bonus na sa akin yun. Kasi ang gusto ko lang naman talagang mangyari is maging safe haven yung programa namin for people who wanna share their feelings, their emotions, their deepest, darkest secrets. So yun yung kailangan kasi ng mga tao ngayon yung magkaroon ng someone na pwede nilang mahinahan or parang a break or a pause in their lives. Yung tipong yung parang slow to speak but parang eager or fast to listen. Parang ganun yung yung drive ng mismong programa. Yun. Kaya, di ba? Kasi minsan, minsan yung pagbabasa mo is nadadala mo yung story and then you capture the audience na ito talaga nadala eh. Kasi minsan, when you read the story, curious lang ako nadadala mo ba sa bahay mo pag after the end of your program? Parang, ano mong pakiramdam? Kasi may iba kasi pag minsan yung ibang radio host, pagdating sa bahay, yung trabaho nila, nadadala. Ikaw ba, ganun ka ba? Oh, may time. May time talaga. Lalo na kung mga mabibigat yung storya, yung di ako makaget over, or minsan nakaka-relate ako. There was a time na napakahirap meron kasing bagong segment yung program ko ngayon. So, meron siyang top secret. So, yung top secret na yon nung simula ng panggabi na ako, yun na yung additional segment ng mismong program. So, call siya instead of letter. So, real time, tapos very raw, hindi mo ma-filter out kung sino talaga at ano yung i-share ng mismong caller. So, there was a time na nakatanggap ako ng call about depression, about this woman being abused by her own father. So, parang sobrang hindi ko siya kayang i-handle in the sense na hindi naman ako mental health expert. Pero parang I
I gave that opportunity for her to speak out, to be ako bilang confidant niya at that certain moment. So instead of giving advice, kasi hindi naman goal ng mismong program is to give advice but to Yeah. listen lang So instead of giving her something or words na hindi ko naman kayang isupply nung time na yon, I prayed for her. So, yun yung pinaka ginawa ko nung time na yun. And I think, nakakatulong din siya, hindi lang sa listener or dun sa mismo caller, but to other people who are in dire need of someone to talk to. So, yun. Tapos after nun, nag-ice cream ako. So, after pa nun, pagdating ko ng bahay, kinuwento ko pa sa asawa ko kung ano yung nangyari. Yung ganun. So, I needed support also from other people Kailangan ko ng Yeah. debriefing para nang sa gayon ako din mentally strong ako everyday na humaharap ako dun sa program. Oo, kasi kailangan mo talaga yan. Kasi kung mahina yung emosyon mo, madadala ka sa problema ng ibang tao. And then, yeah, as a part of your job, kailangan mo talaga yung gawin talaga, di ba? And then, ito si Rafi Katada, yan, naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Ako ang tanongin ninyo para maisiwalat ang katotohanan. GM, salamat from GM. Natawa naman ako doon. Astig GM, salamat from Antipolos. Hello, Loads. Yon, si Rafi Katada. Sa akin lang yan, kumukuha ng mga hugot. Yan. Yeah. Yan, Rocky, di ba, in radio, matagal ka na rin, di ba? Are you doing this for, ilang years na ba ang Secret Files? Yung Secret File siguro naka almost 10 years na rin siguro or almost 9 years or 8 years. Pero yung Rakitera You being herself, 12 years na, turning 30 next year. So, ibig sabihin, 13 years na tayo magkaibigan. Yes, Diba? Yeah. And, okay, go. Sige, Papi Dennis. Hindi, actually, naalala ko tuloy, habang nagsasalita si Rocky, ano yung ginagawa namin during that moment? Pupunta tayo after ng show mo, magkakape tayo sa tapat, dun sa Harbor. Square. Diba? Harbor Square, di ba? Lagi tayo magka-coffee, magka-entuan, and grabe, and time flies, di ba? Sobrang 13 years na yun. Diba? Totoo. Ganun lang yung mga gawain natin dati, di ba? Yeah, pero ngayon, di ba, may mga kanya-kanya na tayong mga ginagawa. So parang we've seen each other's lives, di ba? As we progress, di ba? So nakakatawa. Yung progress, di ba? Diba? Si Dennis, dami ng negosyo, di ba? Yaman-yaman na talaga. Yun, no? Mayaman na yan. Kasi yung kakilala niyo ako, employee pa ako nun, right? Nag-work ko nun di ba? Yeah. Yun. So wala lang, bigla ko lang na-recall kung ano yung ginagawa namin. So, grabe, 13 years na pala tayo magkaibigan. So, the moment na nalaman ko, sinabi ni Pops Jojo, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, okay, wag niyo sabihin na nandito ako. So, pero I'm looking forward to it, having you here, Rocky. Kasi, syempre, saludo. Yan, that's it. Sorry lang for the segue. And bigla ko lang naisip Oo, kundi tsaka grabe yung yung development talaga ng mga lives natin. Tsaka yung kung paano tayo nag-iisip, 'di ba? Parang I was really young back then in the sense na kung paano ako mag-isip, di naman ako ganito magsalita din. I mean, I was a listener more than a talker. Parang ganun yung peg ko noon Yun. Sino ba di ba, your real name is JC Ann, di ba? And then, yung Rakitera, paano ba sino bang nagbinyag sa inyan? Nako, ewan ko, feeling ko naalala to ni Dennis. Kasi, ganito yan. Nung nagsisimula sa radyo, wala ka pa talagang tunay na pangalan. Pang madaling araw ako. So, right after Papa Jack, nung time na yun, ako na yung susunod na DJ. So, si Papa Jack, di niya alam kung ano yung tatawag sa akin. So, ang tinawag niya sa akin, Chuchu Buday. So, ganon. Chuchu Buday. Pero hindi ko pa official name yun, Hindi ko official name yung Chuchu Buday. Pero, parang nag-stick siya dun sa minds ng listeners ni Papa Jack. Kasi syempre, daming listeners ni Papa Jack nung time na yun, Hanggang sa parang yung programming director namin, nag-iisip na kung anong ipapangalan sa akin. So, naisip niya, since ako ay naka-ere tuwing 3 a.m. to 6 a.m., bakit hindi
i-pattern siya sa call center. So parang Carla Center yung pangalan. Tapos may isa pa siyang binigay na pangalan, Inday Endo, kasi end of contract. Kasi di ba naka-pattern yung pangalan ng mga DJs ng Love Sa mga Radio, ginagawa. either sa character, personality, or sa trabaho ng masang Pilipino, ganun. Tapos sabi ko, ay wait lang boss, sandali lang. Naalala ko yung isang sinabi ng isang DJ sa akin na, basta kapag tatanggap ka ng pangalan mo, pakaisipin mo na ito na yung dadalhin mo, buong radio career mo, ha? Kumbaga dapat kapag mag-host ka, parang proud ka pakilala yung sarili mo dun sa pangalan yun, ha? Ganun yung sinabi niya sa akin. So, tumatok yun sa akin. Kaya sabi ko dun sa boss ko, boss, pwede mo bang bigyan ako ng konting panahon para makapag-isip kung alin dun yung tatanggapin ko? Tapos, eto na. So, nag-isip ako ng ibang pangalan. Sabi ko, parang hindi ko feel masyado yung mga pangalan na binigay sa akin or parang pinapapili sa akin. So, isip ako pangalan, ganyan. Tapos, yung nag-isip na ako, sabi ko, ba't di kaya Rocky Terra? Gusto ko yung bato, yung gano'n. Rocky Terra, ganyan. Tapos, yun yung sinuggest ko. Bumalik ako dun sa boss ko. Pwede po bang Rocky Terra? So, pag-isipan niya daw. Bago ako meron ng madaling araw, naka-receive ako ng text dun sa boss ko. So, iba't ibang spelling ng Rocky yung ginawa niya. Hanggang sa, meron siya napiling isa na, Rocky. R-A-Q-I. E-R-R. Sabi niya, Rocky Terra na lang. So, that's gonna be your area. So, yun na. Yun na yung nag-suggest ako. Kasi hindi ko nga matanggap yung ibang pinapapili sa akin. Inday Endo. Ang ganda na yun. Yun, kasi di ba Rocky Terra, parang ang daming opportunity. Tapos yung diba? Endo, parang end of contract agad. So parang paano naman ang magkakaroon ng racket? Yun. Kaya minsan maganda rin talaga yung, pero catchy yung name eh. Kasi pag sinabi mong Rocky Terra, pag pinagdikit, pag hiniwalay mo, Rocky. Kaya, akala ko totoong pangalan before is Raquel. Kasi Rocky. JC Ann pala. Yes. Yun yung yun. Kaya siguro, Rocky, for working radio for several years, anong napansin mo? Kasi ngayon, di ba, meron na tayong Spotify, meron na tayong radio. Anong napansin mo in our social media ngayon sa radio? Yung social media, hindi naman siya threat talaga sa radyo eh. It's just an amplification of radio, 'di ba? Parang dinagdagan niya lang yung plataforma para makapaghatid pa tayo ng mas madaming parang information, entertainment, mode of entertainment dun sa mga tao. So, there was a time back in 2013 na parang pinag-uusapan ng digital team namin na 2 tao pa lang nung time na yon, si Ian at si Rodolfo. Na ngayon ang laki-laki na ng digital department namin. Mm-hmm. There was a time na nung time na yon na parang ano bang dapat natin gawin dito? I mean, anong dapat natin gawin sa radyo kung kasama ang digital? So, hindi namin nakita na threat ang digital world sa radyo, which ginagawa naman na lahat ng mga radio stations ngayon na ginamit din nila sa social media as a tool para mas lalo pang ma-boost, 'di ba, yung contents natin and programs natin on the air. So, yun, kung dati 2013 hindi pa talaga ganoon katindi yung pagla-live natin, 'di ba, yung mga pagla-live sa mga social media, yung may video, puro boses-boses pa lang tayo. Pero nung tumungtong tayo ng 2015, 16 yan, nagkaroon na kami ng mga social TV, kung saan meron kayo ito-download na Love Radio app, Yes FM app, or Yes the Best app. Tapos dun mapapanood yung mukha mo, anong ginagawa mo sa studio habang naka-off the air ka, yung mga ganon. So yun yung nakita kong developments ng radyo, na hindi naman namatay yung radyo. Sa totoo lang, nabuhay pa nga, tsaka mas lalo pang nabigyan talaga ng boses, ng mukha, ng kulay. Yung mga listeners and audience. Yun. Kaya minsan kasi ang social media is to help us also to enhance na rin para sa, kasi dati naalala ko early 90s nung panahon ko, yung radio DJ kasi hindi nakikita eh. Through social media lang, TikTok Live, Facebook Live, Instagram, lahat may face na yung mga radio DJ ngayon. Kaya maganda rin, 'di ba? Speaking of social media, kasi ngayon 'di ba nauuso yung mga cancel culture, 'di ba ngayon? Kasi yung issue natin ngayon is yung mga nepo baby
Nepo baby. Yung mga anak ng mga contractor, di ba, na shame Yeah. online, di ba? Ikaw, Rocky, meron bang time na cancel culture ka ba? May mga haters ka ba? Kasi good vibes ka eh. Wala naman siguro makikitang cancel eh. Ano bang tingin mo? Ano bang perspective mo dito sa cancel culture? Feeling ko hindi naman din ako perfect. So, minsan may mga basher tayo. Yung parang minsan, bakit ang tagal niyang magsalita pag nagbabasa ng mga secret file. Minsan yung iba sa social media, 'di ba? Ano sila, kumbaga, kung ano yung naisip nila, yun na talaga yung sasabihin nila sa comment section. Tapos hindi nila din siguro nare-realize na kung ano yung face ko sa radyo, yun yung ginagawa din kasi sa social media since nire-repurpose lang siya. So, intended kasi talaga yung mismong ganong pace na medyo mabagal sa mga radio listeners at hindi sa mga social media listeners. Kasi pag social media, di ba, very snappy, very fast yung mga nangyayari doon sa digital world, ganon. Tapos sa radyo, di ba, parang pag passive ka, biglang maging active. Ganun lang yung parang sistema or dynamic ng listener pagdating sa radyo. So may mga ganun akong klaseng basher, tapos meron pa akong basher recently na parang ano yan, losyang na. Parang, ganon, losyang na daw. Ano, maganda ka nga eh. So parang, ano lang, walang mga comment na mga tao. Hindi ko alam. Pero yung sinasabi natin, yung maka-cancel ka talaga. Hindi ko pa siya talaga masyadong na-feel na parang na-cancel ako ever. Yung tipong binash ako ng matindi. Wala pang ganun eh. And hopefully wala rin naman talaga. Pero ako, at some point, kung sakaling meron talagang existing na to na cancel culture, sana kung may ika-cancel tayo, yung legit, tsaka yung nakapag-fact check talaga tayo na itong taong to, cancel. Alam mo yun? Kasi kung hindi tayo nakapag, legit check or parang fact check na itong taong to, okay naman talaga, maganda naman yung pagkatao, tapos malinis naman yung konsensya, lumalaban naman ang patas sa buhay, bakit natin siya ika-cancel? So meron din kasing thin line yung cancel culture between if you fact check it or not eh. Kasi may mga tendency yung tao na maniwala agad lang sa kung ano yung nakikita nila sa social media, not verifying the information. So it's very important to fact check everything, verify the information, you have to see the reliable sources bago ka talaga magsabi ng opinion mo or parang before you cancel a person, because that would take a lot of parang energy from your end, and at the same time the effect of it dun sa taong mismong kinakancel. So yun. Yun. Tama. Tapos may tanong dito si Jeka Honrada. Ilang taon ka na, DJ Rocky? 19 times 2 plus 3 plus 4 minus 25. Basta 19. Naintindihan na ni DJ Rocky yun. Naintindihan na nila yan. Oo, kaya kasi ngayon, Rocky, kasi maraming mga kabataan ngayon na nangangarap na mag-broadcast in radio, in social media. Ano yung mga tips and advice mo sa mga upcoming, mga promising radio DJ na mga kababaihan ngayon na gustong maging tulad mo? Ayun. Alam niyo, una sa lahat, wag kayong mahihiya. Dapat makapal yung mukha ninyo. Yun yung unang-unang may advice ko sa inyo. Tapos pangalawa, i-immerse niyo yung sarili niyo doon sa mga tao and environment na nandun na sa pangarap ninyo. So, if it is your dream to become a radio DJ, then surround yourself with people living your dream. Nang sa gayon, mas mahahawa kayo dun sa mismo mindset nila, mas maintindihan ninyo kung ano yung parang ginagawa talaga nila, not just what you see on social media or just what you think about it, but the reality of it. Kasi maganda din na parang may nagme-mentor sa inyo eh. Tapos, nandun pa kayo mismo sa environment. But if there is no an opportunity, you can always create one for yourself. So, yun, wag basta-basta bumibigay or parang humihinto sa pagpapangarap, 'di ba? Sa pag-achieve ng mga dreams ninyo. So, be a go-getter, goal-getter. Ayan, Never give up. Yes. Yun.
Kaya minsan kasi nakikita ko sa social media mo yung mga hugot eh. Sino bang ikaw ba gumagawa nun o may sino bang kasi may mga nagte-trending ka online eh yung mga hugot mo. Paano mo ginagawa 'yon? So ako nag-e-edit nung mismong mga caption, pinapalitan ko ng Mga mga memes. photo, yes, yung mismong memes. Pero may nagsusupply ng mismong mga hugot. So, it is what we call community acquired content. So, if mapapansin mo dun sa caption, lagi ng mga mismong hugot, may nakalagay dun na parang caption and then hugot by black. So, may pangalan dun na kung saan ko nakuha yung mismong hugot na yon. Yun. Ayun, may isa kang friend from Mindanao. Maayong buntag ito. Magandang umaga daw, Reggie Rocky. Palihog is in Bisaya is please greet me. My name, Kurt Patrick Luis Bernardo. Yan, si Kurt. Ayun, Kirkpatrick, hello! Yan, ang dami kang fans na online. Kaya, aside in radio DJ, mayroon ka bang pangarap sa buhay na gusto mong marating pa? Gusto ko maging bilyonaryo din. Mag-contractor ka nga. Yun ang goal. Siguro, ang pinakapangarap ko na lang din talaga sa buhay, bukod syempre sa makasurvive sa mundong ito, is yung parang, alam mo yung maging mabuting tao, yung maging mabuting asawa, mabuting anak, or maging mabuting nanay soon, 'di ba? Parang yung ganun ba? Parang gusto ko na aside from the fact na kumikita ako ng pera, 'di ba? Yung medyo madagdagan ko naman yung puntos ko sa langit. Yung ganun, yung mga good deeds ba? Kasi parang ayaw naman natin na puro lang tayo pakita ng pera, yung mga ganun. Kasi feeling ko naman those people who really do good things to others are rewarded by the Lord eh. So, yun yung parang yun ang kailangan talaga. Oo. And then meron pa dito si Rodel from Antique. Umaabot sa Antique yung kagandahan ni Rocky. Shout out Idol Rocky. Rodel from Antique. And also si Derek Vergara. Ayun, oo, tropa yan. Derek Vergara. Kasama ng yun. Trabaho yan. Piloto. Yun. Piloto ba yung husband mo? Ayan, okay pala. Oo. Yun. Rocky, bago mo kayo magtapos, anong mensahe mo sa mga fans mo? Yun, message mo sa kanila. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Gasgas man pakinggan, diba? Alam mo yan, Jojo and Dennis. Gasgas man pakinggan sa industriya natin na wala ako dito kung wala kayo. Pero totoo po yun eh. Hindi ako makakain ng masasarap na pagkain kung hindi dahil sa suporta ninyo. Hindi niyo ako madadala sa kung nasan man ako ngayon kung hindi rin dahil sa pagmamahal, atensyon, oras, at suportang ibinibigay niyo sa akin. So, punong-puno ako ng pasasalamat sa inyong lahat. Pwede pa rin naman magpadala ng mga kung ano-anong pagkain sa opisina namin. Gcash, pwede rin. Mga alay, oo. Pwede rin Gcash sa amin. So, hindi. Pero yun nga, thank you. And pagbubutihan pa namin yung trabaho namin, especially ako, pagbubutihin ko pa yung trabaho ko bilang radio announcer nang sa gayon makapagbigay ako ng mas magandang insight, diba? At mas maibigay ko yung parang mental space, diba? Para sa inyo na gustong magbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto na walang halong panghusga. Pakikinig lang. Yun. Yan. Thank you, DJ Rocky. Thank you so much. Bago tayo mag-end sa ating podcast. Ayan. May gusto ko ba i-promote, Rocky? Ayan, makinig lang kayo 9 to 12 p.m. for Rocky Secret Files with Titan Zello. And meron kaming Rocky Secret Files and Top Secret. So follow nyo lang ako sa social media accounts ko. It's Rocky Terra, RAQITERRA on Facebook, Instagram, and TikTok. So maraming salamat guys, Dennis and Jojo. See you guys. And then also, don't forget to download the Secret Files sa Spotify kasi nag-subscribe ako dyan and then I'm a big fan of Rocky kaya saludo ako dyan kay Rocky. I'm too. And then, Dennis, anong gusto mo i-promote, Papi Dennis?
Okay, pa-promote ko. So, yung social pa rin. So, ongoing, we have different branches. Meron sa dalawa sa Cavite, dalawa sa Pampanga, meron sa Manila, and then meron din sa Iloilo. And actually, wino-workout ko din yung pagsa-setup ng sushi bar sa mga events. Actually, one of my first clients is Yes FM, right? Nag-sushi bar ako dyan. However, by that time, pilay ka yata, Rocky, by that Oo, time. yun. Tama ba? Tama ba? I was not able to see you yata doon. Kailan ba This yun? 2016, anniversary 18? ng Yes FM. Hindi, 2023. Oo. Ano ako nun? Pilay ako nun. Kaya hindi kita nakita noon. So, ang nakita ko lang sila Rico Panyero, sila. So, yun. Natikman na ni Rocky yung sushi nyo. Yes, di ba? Ay, di nag-order na yata ako. Nag-order na ba ako? Hindi, pa Pinadalan ko yata kayo. Pinapadalan ko rin naman kayo. Oo. Yan. Napadalan ko sila. And may po, actually, nakapost nga siya sa sa social page. Na kumain siya, di ba? Yun. So, Yun. ano na nila. Yeah, and actually, sila yung naging client ko. Sino bang kumuha sa akin? Basta, tapos nag-set up ako doon ng 2023. December ba yon or November? Kailan ba yung Yes FM anniversary? Baka December 8 yun. December. So, December. Yeah, nag-set up ako doon. Yun. So, sila naging client ko noon. Di ba? They are supporting me. Yung clothing mo, ano ba pangalan nun? Okay. Yung clothing ko, yung High Cultured Philippines. So, actually, I'm wearing it. Ayun, padala. Ayan. Sana Yeah. bigyan natin si Rocky ng ganyan. Sample Of ng course. Wino-workout ko lahat kasi magkakaroon ng grand relaunch. Kasi during the pandemic, I hibernated it for the meantime kasi nga, all yung manufacturing is nasa China and Malaysia. So, hindi pwedeng pumasok yung mga stocks dito. So, kailangan kong i-hibernate for the meantime, i-park muna for the meantime, and by that time, nag-start ako ng business ko yung sushi. Yung social. So, ngayon, established naman na yung social. So, I have to go back doon from the roots kung saan ako nag-start sa high culture. So, now, I'm nasa planning stage ako. And eventually, this coming, yung end of the year, and then first quarter of 2026 will be a grand relaunch of the Yun. business. So, Yeah, yun. everything is in place na. Yeah, good luck sa iyo, Papi Dennis. Thank you! Good luck. Thank you, DJ Rocky. Thank you. Salamat. Hanggang sa muli. Thank you. This has been Jojo Love Survivor kasama si Papi Dennis, si DJ Rocky Terra. This has been the new episode sa ating podcast, sa ating Spotify. Don't forget to follow us on Facebook, TikTok, Tito Senpai Podcast, and also Spotify. Download our episode. Bye-bye. Paalam, DJ Rocky. Papi Dennis, wait, hanggang sa muli. And wait. Ano? Si Laika naman ang sunod nating i-guest. Sige, sila ka naman. Yan, Diba? ayos siya. Yeah, message natin siya. Okay, bye-bye. Ayan. Bye. Thank you, Papi Dennis. Bye. Thank DJ you. Rocky, bye. Bye. Salamat. Bye.